Dito na tayo sa part 2 ng video. Nakaporma na lahat. So, andito na tayo sa relay. So, itong positive, ayan. Yung positive na yan. Yung positive na yan, ikakabit natin siya dito. So, tatansyahin lang natin kasi dito natin ilalagay yan. Ipoporma natin siya dyan. Kaya na bahala kung paano nyo ipoporma yan dyan. Forma natin yan dyan. Tapos itong kulay pula, yung 30 sa relay, number 30 sa relay, ilalagay natin to dito, positive dito. Okay, kabit ko muna. So ayan, na-tape ko na yung positive. Medyo tatansyahin nyo lang kung gaano kahaba, kasi siyempre mas maganda pa rin yung may allowance. Madali lang naman magbalon-bon kumbaga. Huwag lang tayong mabibitin sa sa wire pag nakakabit na, kasi siyempre ililiko natin yung motor natin. Kailangan may pasobra tayo, baka mamaya sumabit, ganyan. May gini yung sobra. Dali lang gawa ng paraan yung sobra, wag lang yung bitin. Kasi may hila yung wire, mapapatid. Ay positive pa naman to. Pag nadikit to sa bakal, alam nyo na, di ba? Mangyayari. So, kakabit ko naman yung sa positive na muna tayo. Siyempre, negative na. Yung negative, ididikit na, ikakabit natin sa tigisa male nitong busina. Kahit alin dyan sa dalawa na yan. Kahit magkabilaan, kahit alin dyan sa kabilaan na yan. Parehas din dito. Isa lang, tigisa sila ng negative. Kabit ulit natin. So, yung binili kong busina, may kasama na siyang ganito. Relay. Binili kong relay, may kasama na siyang ganito. Sayang, di pa natin to nagamit dito. Pwede nyo putulin to, kasi puputulin naman talaga natin to. Pwede nyo gamitin doon sa negative. Itong tawag dito, yung sa battery, basta sa battery. So pwede nating putulin, pwede din nating idirekta na dito, tapos tsaka natin titipan para wala nang putol-putol, diba? Basta itong dalawang negative na to, kakabit natin to kasi magiging tigisa sila dito. Isa yan dyan at isa din dito, medyo masikip lang yan, ganyan, basta tigisa yan dyan. Okay, dahan-dahanin natin para mas mabilis sundan. So ayan, nakabit ko na yung dalawang female ng negative. Ilalagay natin sa tigisa dito, isa dito, tigisang busina. So ayan na, kabit na yung negative. So andito naman tayo sa relay. So yung pula, so sinabi ko kanina, positive. Itong number 87 na to, itong dalawa na to, ilalagay naman natin siya dito, tigisa din. Ayan, tigisa yan dyan. So isipan nyo na kung saan nyo talaga ipoporma ng lagay itong relay na to, kasi ilalagay natin yan ng tigisa dyan, itong dalawang kulay blue na to. Kung ang mabibili nyong relay ay isang wire lang ang naandito, pwede nyo siyang itap dito sa kabilang wire. Kunyari wala itong isa, yan, isa lang yan. Bili na lang kayo ng isa pang ganito, yan. Tapos itatap nyo siya dito para maging dalawa. Yan. Para maging dalawang ganyan. Yan, tatap nyo siya dyan. Kung isa lang,
yung mabibili nyo sa relay na wire na ganyan. Ito kasing KMN, kagandahan dito, dalawa na. So kabit na natin to dito. So ayan na, yung dalawang 87 ay nakabit na natin sa tigisan ng busina. Ayan, ulitin ko yung negative tigisa, yung 87 sa relay tigisa din. Okay, so etong dalawang gilid na tong 85-86, ito na yung ilalagay natin dito sa trigger ng motor. Yan, para pag pindot mo tutunog na siya. So ilagay na natin. Hindi muna natin pinaporma dito kasi para mapakita ko na sa inyo kung anong itsura niya pag ikinabit na yung mga wire. So ayan, kahit magbaligtaran yan, walang problema dyan. Kahit magbaligtaran yung trigger na yan, tulad nung kanina dito. So testing na natin. So testing natin. Negative, dalawa. Tigisang busina. Ang 87, tigisa din. Okay. Ang trigger, yung 85-86 ng relay, okay lang na magbaligtaran yan. Lalagay mo dito sa trigger ng motor. Okay. Testing natin. Busina natin. Gaano kalakas to. Ganun siya kalakas, di ba? Hindi ko naman sinisiraan yung yung mga mamahaling busina. Malalakas din yun. Pero kung katulad ko na budget meal lang din, pwede na to. Yung mga malalakas na busina talaga. Siyempre, mas malakas, mas mahal. Pero dito halagang 300, solve ka na. Lakas na. Yung nakakahiya ng busina kasi tanghaling tapat nga tayo gumagawa ng vlog. So, tama na yung ilang pindot lang. So, ayusin ko na to. Yung pag-aayos ng wire, nasa sa inyo na yon kung paano nyo gagawin. Ayusin dito. Ayun, gamitin nyo na lang yung imagination nyo. Tapos tulad nito, mga nakalabas yan. Dinadaluyan ng kuryente yan pagka pinindot mo. So, balutan na lang natin para din hindi siya kalawangin at saka madumihan at magkaroon ng ground kasi ayan, bakal ito, mga nakapaligid yan, iwas disgrasya na rin. So ayan, kabit na natin. Mas maganda sana kung may tie wire. So ayan lang siya, ganyan ko lang siya ginawa kasi kailangan kong tie wire. So tape na lang ginamit ko, kinayakap ko na lang siya dito sa bakal. So basta tandaan nyo, negative tigisa, tapos yung number 87 ng relay tigisa rin sa busina, tapos yung 85-86 yung kulay dilaw, yung magkabilang gilid ng relay dito sa trigger. Ganun lang kadali. Tapos ang negative nga ang busina sa battery, tapos yung number 30 ng relay sa battery. Ganun lang din kasimple. So busina ulit natin kung gaano kalakas, mga dalawang pindot lang, tanghalin tapat baka tayo mareklamo. So makita nyo, magkukulay berde yung relay, ibig sabihin papasok yung kuryente. So lakas, sakit sa tenga. Ang kagandahan kasi dito sa dis na busina, pag salpak mo ng pinakambungo ng headlight, maluwang kasi itong sabit. Ganon din yan sa Mio Sporty, maluluwang yan sila. Kaya halos pareha sila ng pinaglalagyan ng ng busina, ng bracket ng busina, yung 14. So ito yung pinakang ulo niya, ayan luluwagan nyo lang siya.
Tapos, isisingit nyo yung ano, itong pinakang bracket niya. So, kailangan ganyan din. Ganyan. Ganyan siya. Naglalaro. Yun lang kadali. Wala na kayong ano, babalatan pa ng mga wire. Saksak nyo lang yung ano dito. Yung mail ng 8586 ng relay sa trigger. Okay na yan. Goods na yan. Tapos kung mahaba naman ang oras nyo, itong ano, kung wala kayong tiwala sa wire, itong positive, bago nyo ikabit doon sa pinakang positive ng battery, kung gusto nyo, balutan nyo ng electrical tape para ano lang, sigurado. Kung marami naman kayo extra electrical tape, para sigurado lang. So wala naman siyang babanggaan, hindi naman siya. Meron kasi pag nilalagyan ng ano, ng busina tulad ng Honda Click yung nandito, pag nilalagyan ng PIA horn, PIA, tumatama. So syempre hindi naman tayo perfecto. Minsan hindi tumatama, minsan tumatama, kaya pag umaandar may naririnig kang parang umuuntog na na ganyan, no? Mga ganyan yung tunog sa fairings. Hindi katulad ng Beat, ng Sporty, mabilis lang lagyan. Sa mga M3, sa mga Mio 125, medyo masikip dun eh. So mas maganda pa rin talaga yung ganito. Mura din naman, madali pa ikabit. So yun lang. Tapos babalik na yung bungo. Konting check kung babangga ba talaga o hindi. Konting adjustment lang dito. So, angat, bababa. Kayo nang bahala. Tapos yung paglalagay nyo rito, diskarte nyo na kung paano magiging malinis yung pagkakadali nyo ng wire. So yun lang. Salamat. Subscribe naman kayo. Ha? Salamat. Please.